Naranasan mo na ba yung matinding baha? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Marlon Zuniga, Ranin Magnatis, Divine Faith Journey. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay sacrifice, sakripisyo. Tayo po mga tao, minsan ang hirap sa ating magsakripisyo para sa iba, pero gustong-gusto natin yung iba magsakripisyo sa atin. Ganoon tayo kamapagmataas eh. Pero isipin niyo po si Jesus, God Himself, naging tao, nagpakumbaba at siya yung nagsakripisyo para sa atin. Kahit habang buhay mong i-meditate yan, kahit habang buhay mong pag-isipan yan, forever kang mamamangha sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. God became human to sacrifice for us. Buti nga sana mabubuti tayong mga tao eh. Pero si Jesus, nagsakripisyo para sa taong makasalanan. So, sacrifice in the Christian faith refers supremely to Christ's death on the cross, where He paid the penalty our sins deserve. This was not a symbolic gesture, but a real substitutionary atonement. Jesus bore the wrath of God in our place, satisfying divine justice and making reconciliation possible. Binitbit ng ating Panginoon Jesucristo yung kasalanan natin sa kanyang katawan nung siya ipinako sa krus. Christ's sacrifice is the once for all offering that perfectly accomplished what Old Testament sacrifice could only foreshadow. It demonstrates God's holiness in punishing sin, His love in providing a substitute, and His grace in freely offering salvation to all who believe. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross. Isipin po nating mabuti, si Kristo nagkatawang tao, nung siya'y nagkatawang tao, naglingkod siya sa atin at binitbit niya sa kanyang sarili, pinasan niya sa kanyang katawan ang ating mga kasalanan at dinala niya doon. Hinayaan niyang mabitin at maparusahan sa kanyang katawan yung ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. So that we might die to sins and live for righteousness. Dalawa po yun, parang espadang dalawang talim. Upang tayo mamatay sa ating mga sarili at tayo mabuhay para sa Diyos. By His wounds, we have been healed. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, substitution. 3 S lang po ito. 3 concept na pag nagets natin, naintindihan natin, mas lalo natin ma-appreciate si Lord. And I hope mauwi itong devotion na to sa labis-labis na pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang ginawa. Substitution, satisfaction, sufficiency. 3 S lang po yan. At susundan po natin ang 3 B's na application. So, substitution. Christ's substitution is sin-bearing. Ibig sabihin ng sin-bearing, yung kasalanan, pinasan ng Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po yung verse natin na ito. He Himself bore our sins in His body on the cross. Ito po, madalas niyo pong maririnig sa akin to kasi you cannot really overemphasize this. Kasi kahit habang buhay mo siyang sabihin, talagang ibang klase yung appreciation mo sa Panginoon. Maunawaan mo lang na, Lord, lahat ng mga kasalanan ko, pinasan ninyo. Pinasan mo, nasa katawan mo. Kaya nga po sabi dito sa 2 Corinthians, basahin muna natin to, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. God made Him who had no sin to be sin for us. Si Kristo na walang kasalanan, siya yung naging kasalanan nung siya'y napako sa krus. Lahat ng kasalanan natin nandun sa kanyang katawan, pinarusahan sa kanyang katawan upang tayo na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mapawalang sala. Bakit mapapawalang sala sa harapan ng Diyos? Idideklara tayong banal, malinis, walang bahid ng karumihan kasi lahat ng kasalanan natin nandun na sa kanyang katawan, pinarusahan na. At tayo na nananampalataya kay Kristo ay hindi napaparusahan pa. Yan po ay tinatawag nating biyaya ng kaligtasan, biyaya ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross. Kaya po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, it is sin-bearing. Pinasan niya.
yung ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa po, satisfaction. Ano ibig sabihin ng satisfaction? Christ's suffering satisfies justice. Yung pagdurusa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, na-satisfy yung justice. Ibig sabihin, para po mas ma-imagine natin yan, balik tayo sa Ark of the Covenant. Bago yan, basahin ko muna yung Romans chapter 3 verse 25. Sabi dito, God presented Christ as a sacrifice of atonement, na siyang inialay ng Diyos bilang handog ng napantubo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung atonement rito, or propitiation, or pantubos, maintindihan mo yan pag bumalik ka sa Old Testament. So, bunta mo na tayo sa Old Testament. Sa Old Testament po, ito yung isa sa marahil ito na yung pinaka, no? Hindi isa. Ito na yung pinaka-sentro, pinaka-importanting articles doon sa templo or doon sa tabernakulo. Yung bayan ng Israel, sa gitna nun, merong tabernakulo. Sa tabernakulo, yung pinaka-gitna nun, yan yung matatagpuan mo. At ang tawag dyan ay Ark of the Covenant. Ang ginagawa ng bayan ng Israel, nire-represent sila ng high priest. Once a year, pupunta dyan yung high priest, tapos magwiwisik ng dugo. Bakit magwiwisik ng dugo? Para, ang idea, mapawi yung galit ng Diyos laban sa Israel na patuloy na gumagawa ng kasalanan laban sa Diyos. Sipin niyo po mabuti. Meditate muna natin yan. Winibisikan ng dugo yung Ark of the Covenant. Yan yung simbolo ng presensya ng Diyos. Winibisikan na yan ng dugo para mapawi ang galit ng Diyos laban sa kasalanan ng Israel. Kasi ang hustisya ng Diyos, pag nagkasala ka, dapat kang parusahan. Yun yung tamang hustisya. Yun yung totoong justice. Ang nagkasala, dapat parusahan. Pero imbis na maparusahan yung bayan ng Israel, pupunta yung high priest doon, wibisikan ng dugo. And sabi ng Book of Hebrews, paulit-ulit ginagawa yon, year after year after year after year. Kasi yung dugo na winiwisik doon, wala naman talagang bisa. Ang inaantay nung dugo na yon, ginagawa lang yun as a ritual. Simbolo na darating yung Messiah, at yung dugo ng Messiah, yun talaga yung may bisa na siyang magpapawi ng hustisya, galit ng Diyos laban sa kasalanan. Upang tayo na nananampalataya kay Kristo Jesus ay hindi na parusahan pa. Yan po yung tinatawag na propitiation, atonement, na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Upang lahat ng galit ng Diyos at hustisya ay hindi na rumagasa sa atin at tayo yung parusahan. Sa halip si Kristo na yung naparusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo. Pakinggan niyo po itong mga kapatid, no? Lahat ng galit ng Diyos laban sa kasalanan, napawi na. Yung hustisya, hindi na tayo hahatulan pa. Alam niyo po, nasimot lahat yun. Lahat yun ay sinalo na ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Rumagasa yung hustisya at galit ng Diyos laban sa kasalanan sa katawan ni Kristo. Siya yung naparusahan. Upang ang kapalit nun ay rumagasa naman, bumaha naman ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po, pag iniisip ko yung krus talaga, dyan bumabaha ng biyaya at pag-ibig at awa. Dyan nagmumula yung baha na talagang you will be drowned. Malulunod ka sa pag-ibig ng Diyos. Wala nang galit, napawi na. Ang natira, pag-ibig. Kaya nga po yung pag-ibig ng Diyos sa atin talagang labis-labis, talagang parang baha eh. And I hope ma-appreciate po natin yan. Right now, mauwi yung devotion natin. Lord, thank you. Salamat sa krus. And number 3 po, sufficiency. Christ's sacrifice is complete. Noong ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. Kompleto na, tapos na, natupad na, naganap na. Final na. Sabi po sa Book of Hebrews, but when this priest, Jesus Christ, had offered for all time one sacrifice for sins. Ibig sabihin, isang sakripisyo lang. Yung dugo ni Kristo, yan yung mabisa. Once and for all, isang sakripisyo lang. Yung epekto niyan, pangwalang hanggan na. You are saved forever. Sufficiency. Christ's sacrifice is complete, final. Kaya kung ikaw nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, magtatamo ka ng kaligtasan, at yung kaligtasan na yon, final na yon, pangwalang hanggan na yon. And that's the grace of God. Kaya po sa application natin, mga kapatid, number 1, 3 B po ito. Begin with grace.
continue by grace. Nagsimula po tayo sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng kaligtasan. Yung ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus, that's pure grace. Biyaya ng Diyos. Hindi natin deserve, hindi natin pinagpaguran, hindi natin pinaghirapan. Si Kristo yung nagsakripisyo, siya yung nagpagod, siya yung naparusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos ang kapalit noon ay pagmamahal, biyaya, at kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Imbis na kaparusahan, biyaya ng kaligtasan. Nagsimula po tayo sa grace. At alam niyo po, hindi po tayo iiwan ng Diyos somewhere in the middle. We will continue to live by grace and we will continue to be sustained by grace. Kaya po tayo mga Kristiyano, we started from grace and we will continue by the grace of God. God will not abandon you in the middle. Niligtas ka ng Diyos, tapos hindi niya kukompletohin yung pagliligtas sa'yo, tapos somewhere in the middle, abandon ka niya, tapos hindi mo siya makakapiling ng pangwalang hanggan. Hindi po ganun eh. We started by grace. Sabi nga ng Philippians 1:6, He who began a good work in you will finish it on to completion until the day of Christ Jesus. Yung ginawa ng Diyos, sinimulan sa'yo ng Diyos, tatapusin niya. Hindi ka niya a-abandon sa gitna. Hindi porket nagkasala ka, ayawan na. Hiwalayan ka na ng Diyos, alis na yung Diyos. Binigay niya nga sa yung Santong Espiritu bilang garantiya na yung sinimulan niya sa iyo na mabuti ay lulubusin niya. Begin with grace, continue by grace. Pangalawa po, break free from guilt and shame. Tayo po mga tao, minsan nabubuhay tayo sa nakalipas. Nakalipas na mga kasalanan natin. Kahit sa human relationship, sa mga asawa natin, sa mga tao sa paligid natin, laging pinapaalala yung nakalipas. Mga ginawa natin. 1 year ago, 2 years ago, 30 years ago. Eh di ba, ikaw nga, nakipagkita ka pa sa ex mo nung 30 years ago? Di ba, magjowa na tayo, no? Pero nakipagkita. It doesn't end. Laging pinapaalala yung mga mali sa nakalipas. Yan po yung human relationships, no? Laging may sumbat, laging may... Pero yung Diyos, mga kapatid, never kang susumbatan. Never niya ipapaalala sa iyo yung mga kasalanan mo in the past. Sabi ng Panginoon, I will remember your sins no more. That's the grace of God. I will remember your sins no more. So break free. Pinalaya ka na ng Diyos mula sa guilt of the past, mula sa shame, sa kahiyan. Kahit ano pang ginawa mo ng kasalanan in the past na nakakahiya sa harapan ng tao at sa harapan ng mga tao, you're forgiven. Break free from guilt and shame. Hindi na halokayin pa ng Diyos yun para i-remind ka. Ikaw pinalaya na. Palayain mo na rin ang iyong sarili. Kahit ano pa yung bigat ng nagawa mong kasalanan in the past. And number 3 po, behave like Jesus in humility and sacrifice. Mga kapatid, ang pinaglilingkuran natin, yung nagligtas sa atin, naging humble. Nagsakripisyo para sa atin. Tapos tayo nananampalataya kay Kristo. Why can't we behave like Him? Bakit minsan pinagkakait natin sa ibang tao yung paglingkuran natin sila, pag malasakitan natin, yung tayo naman yung magpakumbaba for them. Ganun talaga yung tao, makasalanan, no? Pero, mga kapatid, if you really focus on what Jesus has done on the cross, wala tayong excuse eh. We have to behave like Jesus. We have to sacrifice for other people, like how Jesus sacrificed for us. Behave like Jesus in humility. I hope lumalim po tayo sa pagpapakumbaba at pagsasakripisyo para sa ating kapwa. Ano ba naman yung paglingkuran mo yung mga tao sa paligid mo? Or ikaw yung leader ng church, pero ikaw talaga yung pinakauna sa lahat na naglilingkod sa mga tao. Hindi yung ikaw yung parang nuno sa punsudo na inaalayan ng kung ano-ano ng mga miyembro. Ba't ba tayo napunta ron? Anyway, applicable po yan sa church, sa family, sa anumang, kahit sa opisina mo, no? Applicable yan. If you're a Christian, you need to be humble and sacrificial. Now, para po sa ating discussion, how does understanding Christ's sacrifice deepen your appreciation for God's love? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for giving your life as the perfect sacrifice for my sins. You bore the wrath I deserve so that I might receive the mercy I could never earn. Father God, from the cross, your love, grace, and mercy overflow to me like a flood. I am overwhelmed
I am drowned in your boundless love, so sweet and so gracious. Thank you for setting me free from my guilt and shame. Keep the cross ever before my eyes and let its power transform the way I live. Help me walk in gratitude, humility, and sacrificial love, reflecting the grace I've received. In Christ's most precious name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Edwin na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.